Nasa 9 milyong balota na ang naimprenta ng COMELEC para sa 2025 national at local elections. Naghahanda na rin ang komisyon sa posibleng pagbabawal ng pamahagi ng sample ballot sa mismong araw ng halalan. Yan ang ulat ni Luis Erispe. Isang linggo pa lang mula nang nagsimula ulit ang Commission on Elections sa pag-iimprenta ng mga balota, umabot na agad sa 9 milyon ang natapos ng komisyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ibig sabihin nito 13.12% na ang natatapos ng COMELEC na balota at higit 62 million na lang ang kailangan nilang tapusin mula sa higit 72 million ballots. Pero sabi ng COMELEC, nananatili pa ring April 14 ang target nila na matapos. Masinsinan kasi ang manual verification sa mga balota kaya kakailanganin ng sapat na panahon sakaling may kailangang ulitin na iimprenta. Saktong panahon lang ito para maipamahagi ang mga election paraphernalia bago ang mismong araw ng botohan sa May 12. Bukod naman sa printing ng balota, isa rin sa pinaghahandaan ng COMELEC para sa halalan ang posibleng paglabas ng kautusan na bawal na ang pamamahagi ng sample ballots sa mismong araw ng eleksyon. Giit ni Garcia, lalabas kasi na parte pa rin ito ng pangangampanya ng isang kandidato. Sample ballots kasi is campaigning. Hindi po babawal ang mga kampanya isang araw bago mag-eleksyon. Ito pagka namimigay ka pa ng mga sample ballots, campaigning po yun. Payo naman ng COMELEC sa mga botante, kung maaari, magdala na lang ng sariling kodigo para maging mas mabilis naman ang pagboto sa mga presinto. Samantala, ang COMELEC naman, plano na rin magkaroon ng mga polling precincts sa mga malls, gymnasium, kaysa sa mga eskwelahan. Paliwanag ni Garcia, tugon ito sa mga nagrereklamo na mainit at masikip sa mga classrooms. Sabi ko nga maghanap kami ng ibang venue na rin, maliban sa eskwelahan na pwedeng malipat yung mga, kasi yung classroom ang liliit kasi, 10 at any given time, 10 lang ang pwedeng makaboto. Paliwanag naman ni Garcia, pag-uusapan pa nila ito sa pagitan ng Department of Education dahil nais din nilang malimitahan ang problema na nasisira ang mga classrooms tuwing halalan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.